pamamagitan ko edukasyon sa gitna ng pandemya. Nais ko magpakilala sa inyo, ako nga pala si Marcy Reyes, ang makatang nilagay nyo ng hatid at kwento tungkol sa pandemya kinakaharap ngayon. Sa anumang paraan ng ating pag-aaral, online class o modular man ay kailangan masubukan para sa magandang kinabukasan na inaasam-asam. Edukasyon nga ang susi upang makamit ang tagumpay. Oo, tagumpay. Pero paano kung isang iglap ay mawawala ito? Maraming natatakot, maraming humahadla, at maraming patakaran. Maraming ayaw na bumalik sa mga paaralan. Pero, paano ang pinapangarap mo dapat na masimula? Dahil ba sa mga pandemyang ito? Dahil ba sa gera? O dahil ba sa mga terorista? Kaya natatakot ka bumalik sa mga eskwelahan? Kahit anong sakuna ating kinakaharap ay walang hindi matutupad na pangarap. Ang Pangulo at Departamento ng Edukasyon ang magbibigay ng solusyon. Pagod na ba kayo? O napapagod ang mga sigaw ng mga guro? Pero, trabaho namin ito. Kahit man sa pagpupuyat namin itong aming trabaho, mapa-online o modular man, pilitin namin sinisigaw sa mundo ang walang makakapigil sa edukasyon. Nais mong mata mo. Di pa man nasisimula ng mga bagong paraan at bagong normal sa pagdating sa mga eskwelahan. Maraming nagrereklamo sa kinakaharap ng bayan. Iisa lang naman ang kanilang sinasabi na dapat nilang mata mo malaman. Kung iisipin mo ang pag-aaral na magastos, bakit di masubukan maging ignorante? Natuluyan ka magapo sa mundong walang alam, kundi ang madarangho. Yung class na naman. Oo nga. Online naman ang pabor kung naman iyan sa mga koneksyon. Pera lang naman ang wala sa atin noon. Mga bata ay naluloko sa mga teknolohiya na hindi dapat pagtuunan ng mga atensyon. Papaano na kaya yung mga walang cellphone, computer at laptop? Modular? Naku, nakakabobo. Paano na yan? Para ilang sagot. Di alam ano ba ang kahulugan ng mga binabasa. Tapos, may ito na lang naman pala sa likod nito. Oh, ano na? Bibitawan? Bakit? Hindi na lang ito pag-isipan at gawin. Hindi para iyan sa mga guro. Para sa iyo yan, bata, at para sa pangarap na nais sa pagkamit ng tagumpay. Hindi rin sa gabal ang gera at pandemya sa ating bayan para tumigil ka sa pinapangarap. Ito yung ginawa kong konkretong tula tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig ay parang pagsikat ng araw, damdaming tila umaapaw. Ito ay simoy ng hangin sa bukang liwayway, pag-ibig na sadyang walang kapantay. Ito ay haplo sa dalampasigan ng mga alon kasing ganda ng paghuli ng mga ibon. Sadyang nakakabighadi na parang bahaghari. Ito ay walang sino ba pinipili. Ito ay sinag ng mga tala sa gabing madilim. Lumiliwanag ng buwas sa kalangitan. Kulimlim, pagmamahal sa sadyang kitamis. Damdaming hindi mo matitiis. Ito ay rosas na bububukad-kad. Wari mo'y ibon na lumilipad.
sadyang kay ganda, pagmamahal, pag-ibig na kailanman Patatlong pinatagal ginawa kong tula magsama. ay Fotografiya ng tula. Pinamagatan ko to, kagandahan ng babae. Ang ganda ng isang babae, wala sa damit na suot niya. Ang figurang dinadala niya, ang paraan ng pasusukulay ng kanyang buhok. Ang ganda ng isang babae, dapat makita sa kanyang mga mata dahil iyon ang pintuan sa puso niya. Ang lugar na kung saan maninirahan ang pag-ibig. Ang ganda ng isang babae ay hindi isang facial pole. Pero ang tunay na kagandahan ng isang babae ay ang makikita sa kanyang kaluluwa. Ito ang pagmamalasakit sa pagmamahal na binibigay. Yung passion na pinapakita niya ay ang ganda ng isang babae. Sa pagdaan ng mga taon, lumalaki lamang. Dito pinakita ko ang iba't ibang gamit ng tula. Una, spoken word poetry. Padalawa, konkreto ng tula. Patatlo, ay fotografiya ng tula.